Nasa pangalawang part na po tayo ng lesson 26. Ipagpatuloy po natin. Ang pattern number 3 po natin ay indesga. Plain form pa rin po ang kailangan natin dito sa unahan. Basahin po natin kung paano natin gagamitin or kung para saan ang indesga. Indesga is used to introduce a topic. It is followed by a request, an invitation, or an expression seeking permission. Ga, in this case, is used to connect sentences lightly and indicates hesitation and reservation on the speaker side. Ang indes ga daw po, ito po daw ay gagamitin natin para i-introduce natin ang ating topic or gusto po nating sabihin. Dito po natin siya ilalagay sa unahan. Pagkatapos po, susundan po siya ng indes ga. Pagkatapos naman ng indesga, ito po ay susundan ng mga salitang request or kahilingan, invitation or paanyaya o kaya naman expression na humingi ka ng permiso. Tapos yung ga po, ito po ay nagko-connect sa dalawang sentence mo. Yung gusto mong sabihin dito at yung mga kahilingan mo po dito po siya sa dulo. Tapos po, ang pattern ng indesga, ito po ay nagpapahiwatig na mayroon kang pag-aatubili or pag-aalinlangan na pakiramdam kasi po may sasabihin ka dito sa unahan, i-introduce mo siya. Pagdating sa dulo, mayroon ka pong kailangan doon po sa iyong kausap. May paalaala po ang indesga. Basahin po natin ito. Clauses following indesga are often omitted when they are self-evident to the speaker and the listener. Yung pangungusap po dito sa dulo or yung kahilingan mo po rito after nang sabihin nyo po ang topic or yung gusto mong iparating sa kanya, kalimitan daw po yung kahilingan dito sa dulo ay tinatanggal na kapag ang sitwasyon po ay malinaw na doon sa kausap mo kung ano ang gusto mong mangyari or kung ano ang gusto mong iparating sa kanya. Ipakilala ko po muna sa inyo ang pattern number 4 at susunod po yung pattern number 5 bago po tayo gumawa ng example sa pattern number 3. Kasi po yung pattern number 4 at pattern number 5, yun pong mga pattern na yun ang gagamitin po natin sa pag-request po dito sa dulo ng indesga. Basahin po natin ang pattern number 4. Dito po sa unahan, nangangailangan po tayo ng verb te form. Susundan po siya ng kudasai masenka o kaya naman itadaki masenka. Alin man po sa dalawa, mas magalang lang po ang itadaki masenka. Ang ibig sabihin po ng dalawang yan ay, would you please do me the favor of kung ano man po yung sasabihin yung verb. Ito po yung nandito sa unahan. Gagamitin mo po ang expression na ito, pero po ang benefits or ang pabor ay nasa sayo. Basahin po natin ito. This is one of the expressions for making request. Isa daw po ito sa mga expression na ginagamit kapag ikaw ay humihingi ng mga kahilingan. Tapos po, this expression is more polite than verb te form kudasai. Ito po ay napag-aralan natin sa lesson 14. Mas magalang daw po ito kaysa kay verb te form kudasai. Pattern number 5 na po tayo. Ang pattern number 5 po natin, sa unahan, nangangailangan po tayo ng pananong or interrogative. Ang box pong ito po ay inilaan ko or nireserve ko para po sa particle. Meron po kasi tayong pananong na kailangan ng particle at meron naman po tayong pananong na hindi kailangan ng particle. Tapos po susundan po siya ng verb ta form. Pagkatapos susundan po siya ng pattern natin na ra ideska. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay issues when the speaker asks the listener for some advice or instruction about what to do. Ito po ang gagamitin natin kapag po tayo ay humihingi ng advice or instruction kung ano po ang gagawin natin or about what the speaker should do or had better do. O kaya naman kapag po tayo ay humihingi ng advice kung ano po ang dapat gawin natin or mas mahusay na dapat gawin po natin. Example na po tayo. Pagsasamahin po natin ang example po ng pattern number 3 at pattern number 4. Ang example po natin dito ay kakikataga wakarimasen. Hindi alam kung paano isulat. Usheimas, tuturuan. Gagawin po natin siyang hindi ko po alam kung paano isulat.
Maaari mo po ba akong turuan? Ang ating pong pinaka-topic, ang i-introduce natin ay itong nasa unahan. Tapos yung request natin, ito pong nasa hulihan. Isulat po natin siya. Kakikata. Ga. Tapos yung wakarimasen po, gagawin po natin siyang plain form. Ang plain form po ng masen ay nai form. Kikilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Isulat po muna natin yung waka. Tapos yung ri, ang rules ng group 1 papunta kay nai form, yung e-line, papalitan ng a-line, kaya naging wakara. Tapos yung formula na nai. Kakikataga wakaranay. Tapos ilagay na po natin yung indesga. Pagkatapos po, yung oshaimasu, gagawin po natin siyang request. Magiging oshaite. Kasi po ang kailangan natin ay te form. Kaya yung oshaimasu, papalitan natin ng te form. Kaya naging oshaite. Ang oshaimasu po kasi ay group 2. E-line po siya. Kaya nag-plus te-form lang po tayo rito. Tinanggal ang mas, pinalitan ng te-form. Kudasai masenka na lang po ang gamitin natin. Basahin po natin. Kakikata ga wakaranai desu ga oshiete kudasai masenka. Halimbawa po, sumagot siya ng i desu yo. Ibig sabihin po, opo, pwede. Next example po natin ay Ginko e ikitai desu. Gustong pumunta sa bangko. Michio oshaimasu. Ituturo ang daan. Gagawin po natin siyang gusto ko pong pumunta sa bangko. Maaari po bang ituro nyo ang daan? Ang ating topic or introduce na topic ay yung nasa taas. Yung ikitai po, pumapasok po siya sa i-adjective, kaya tatanggalin po natin yung des. Ang matitira ay ikitai. Tapos, kunin na po natin yung indesga. Tapos, yung ating request ay michio oshaimasu. Gagawin po nating te form yung oshaimasu. Yung oshaimasu po, ito po ay group 2 kasi e-line. Tatanggalin lang ang mas, papalitan po ng te form. Ngayon naman po, itadaki masenka naman po ang gamitin natin. Basahin po natin. Ginko e ikitai desu ga michio oshiete itadaki masenka. Next example po natin ay Nihongo de reporto kakimashita. Nagsulat ng report ng naka-Nihongo. Choto mimas. Titingnan or i-check saglit. Gagawin po natin siyang nagsulat po ako ng report ng naka-Nihongo. Maaari mo po bang tingnan or i-check saglit? Yung kakimashita po, gagawin po natin siyang plain form. Ang plain form po ng mashita ay ta. Kikilalanin po natin ang kakimashita kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Kunin po muna natin yung ka. Tapos po yung ki, papalitan po natin siya ng ita. Kaya naging kaita. Tapos ilagay na po natin yung indesga. At pagkatapos po, yung request naman po natin, ito po yung choto mimas. Yung mimas po, gagawin po natin siyang te form. Ito po ay group 2, kaya tatanggalin lang natin ang mas. Tapos, papalitan ng te form, naging mete. Kudasai masenka po ang gamitin natin. Kahit itadaki masenka po, wala pong problema. Basahin po natin. Nihongo de reporto kaitan desu ga choto mite kudasai masen ka?
Bigyan po natin ng halimbawa yung tinatanggal na po sa dulo yung request natin. Gagawin po natin yon kapag po alam na po or malinaw na po sa kausap natin kung ano po yung gusto nating iparating sa kanya. Basahin po natin ito. Kanji ga wakarimasen. Ginawa po natin kanji ga wakaranai desu ga. Nawala na po kung ano po yung request natin sa dulo. Ibig sabihin po niyan, hindi po ako marunong ng kanji. Malinaw po sa kausap natin ang gusto nating ibig sabihin na hindi po tayo nakakaunawa ng kanji. Kaya po alam na ng kausap natin kung ano po yung gagawin niya. Bigyan naman po natin ng halimbawa yung kudasai masenka lang. Ang kudasai masenka at itadaki masenka, maaari mo po itong gamitin kahit hindi mo po ini-introduce yung topic. Kahit yung pinaka-request lamang po ang gusto nyong sabihin. Basahin po natin ito. Shintaku kino tsukay kata o shitai kudasai. Ito po ay lesson 14. Please turuan mo ako kung paano gamitin ang washing machine. Gagawin po natin siyang, maaari mo po ba akong turuan kung paano gamitin ang washing machine? Yung kudasai po, ito lang po ang papalitan natin. Maaaring kudasai masenka, maaari din pong itadaki masenka. Kudasai masenka na lang po ulit ang gamitin natin. Basahin po natin. Shintaku kino tsukay kata o shitai kudasai masenka. Ang next example po natin ay koko ni sign shite kudasai. Please mag-sign ka po dito. Ito po ay lesson 14. Gagawin po natin siyang, maaari po bang mag-sign ka po dito? Koko ni sign shite. Itadakimasen ka naman po. Basahin po natin. Koko ni sign shite itadakimasen ka. Ngayon naman po yung pattern number 3 at pattern number 5 pagsasamahin po natin. I-introduce po natin sa unahan yung topic natin or yung gusto nating sabihin at sa dulo naman po hingi po tayo ng advice. Basahin po natin ito. Tomodachi ga kikonshimasu. Magpapakasal ang kaibigan. Nani o agimasu ka? Ano ang ibibigay? Gagawin po natin siyang magpapakasal ang kaibigan. Ano ang magandang ibigay? Sulat na po natin ito. Yung kikonshimasu po, gagawin po natin siyang plain form. Ito po ay group 3. Kunin po muna natin yung noun natin na kikon. Tapos po yung shimasu, ang pinaka plain form niya ay nasa dictionary form. Ang shimasu po, ang pinaka-dictionary form niya ay suru. Tapos, ilalagay na po natin yung indes ga. Pagkatapos po, isusunod na po natin yung hinihingi po nating advice. Ang pananong po natin ay nani. Tapos, mayroon po tayong particle. Ang particle natin ay o. Dito po siya. Tapos, yung pinaka-verb form natin ay agimasu. Itong agimasu po, papalitan po natin siya ng past positive na plain form. Ito po ay group 2 kasi naka-align. Kunin po natin yung age. Tapos, ang rules ng group 2, kaita form, tatanggalin ang formula, papalitan lang siya ng ta. Naging agita. Tapos, ilagay na po natin yung pattern sa dulo na raidesu ka. Basahin po natin ito. Tomodachi ga kikonsurun desu ga nani wa gitara ii desu ka? Ang next example po natin ay mowa e ikitai desu. Gustong pumunta sa mowa. Doko de urimasu ka? Saan bababa? Gagawin po natin, gusto kong pumunta sa mowa. Saan magandang bumaba? Isulat na po natin siya sa ating pattern. Mowae. Yung ikitai desu po, gagawin po natin itong plain form.
tatanggalin lang po natin yung des. Ang natira ay ikitay. Pagkatapos po ilalagay na natin yung indesga. At ang kasunod po yung ating hinihinging advice. Ang pananong po natin ay ang doko. Tapos ang particle natin ay particle de. Yung ta form po natin ay manggagaling po sa urimas. Yung urimas po, ito po ay group 2. Kahit naka-E-line po siya. Kasama po siya sa special ng group 2 na nasa E-line. Ito pong urimas, gagawin po natin siyang past positive na plain form. Kunin po natin yung verb stem na uri. Tapos, ang rules po ng group 2, para makapunta ka kay ta form, tanggalin ang formula at palitan ng ta. Naging orita. Tapos, isulat na po natin yung ra, ideska. Basahin po natin. Mowa e ikitain dasga, doko de oritara ideska. Example pa po tayo. Kikay ga kosyo de, sira ang makina. Doshimasu ka, ano ang gagawin? Papalitan po natin, sira po ang makina, ano po ang magandang gawin? Isulat na po natin siya sa pattern po natin. Kikay ga. Yung kosyo, ito po ay noun. Kaya po, hindi lamang po indesga ang ilalagay natin. Kung hindi po, magkakaroon po tayo ng na. At ilalagay natin yung indesga. Naging nandesga. Kasi, noun po siya. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung hinihingi po nating advice. Ang pananong po natin ay do. Tapos, wala po tayong particle. Ang ta form natin ay manggagaling sa shimas. Ang past tense po niya ay shimashita, ang magalang. Ang plain form ng mashita ay ta. Ang rules ng group 3, tanggalin lang po yung formula at mag-plus ta lang. Kaya po ang past tense po ng shima sa past positive plain form ay shita. Tapos ilagay na po natin ang ra, ideska. Basahin po natin. Kikay ga kosyo nandesga, doshitara ideska. Example pa po tayo. Yung example po natin ay sinulat ko na po. Basahin po natin. Halimbawa po, sinabi mo ay, gusto ko mag-observe sa kumpanya ng sasakyan. Ano ang magandang gawin? Kuroma no kaisyo kingaku shitain desu ga, doshitara ii desu ka? Halimbawa po, ang advice sa iyo ay, sa palagay ko, mas maganda magtanong ka kay Mr. Kato. Kato-san ni keitara ito omoimasu. Yung pananong po natin na doshita, tinanggal po natin, nilagay po natin yung ating sagot. Yung ra at i, nakasulat po dito. At gumamit po tayo ng pattern noong lesson 21 kasi po gumamit tayo ng sa palagay. Kaya nagkaroon po tayo ng to omoimasu. Bigyan po natin ng halimbawa ang pattern number 5 lang. Kasi po itong pattern number 5, maaari nyo pong gamitin ito kahit siya lamang po, kahit hindi po kasama yung pattern number 3. Basahin po natin ito. Doko de camera o kaimashita ka? Saan ka bumili ng camera? Gagawin po natin siyang saan po magandang bumili ng camera. Ang pananong po natin ay doko. Tapos yung particle po natin ay particle de. Yung verb ta form po natin may kasama pong object. Kaya po isulat po muna natin yung object, yung camera. Tapos may particle po siya, particle o. Tapos ang kaimashita, papalitan po natin ito ng ta form. Ang kaimashita, kikilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Tatanggalin po natin siya. Isulat po muna natin yung ka. Tapos yung i, ang kapalit niya ay nasa grupo ng ichiri. Ichirita. Ang kapalit ng kaimashita ay katta. Tapos po ilalagay na po natin yung pattern natin na ra, ideska. Basahin po natin. Doko de camera o katara ii desu ka?
Example pa po tayo. Itsu nihon e ikimasu ka? Kailan ka pupunta sa Japan? Gagawin po natin, kailan magandang pumunta sa Japan? Ang pananong po natin ay itsu. Wala po tayong particle. Bago po tayo makarating sa ta form, isulat po muna natin yung nihon kasi may place po na ibinigay. Particle e. Yung ikimas po, gagawin po natin siyang ta form. Ang ikimas po ito ay group 1. Matik po ang ikimas kapag dadalhin sa ta form, magiging ita po siya. Tapos ilalagay na po yung ra, ides ka. Basahin po natin. Itsu nihon e itara ides ka? Kailan magandang pumunta sa Japan?